tungkol po kay Sara at saka kay Madriaga. Di ba si Ramil Madriaga yung nag-claim na dating aide ni Sara Duterte. Kaya yung sagot ni Sara, marami akong ginagawang trabaho. Hindi yan ang prioridad ko ngayon ng Office of the Vice President. Yan si Madriaga. Ito yung lumabas na balita kahapon din from Philippine Daily Inquirer. Sabi diyan, the alleged former bagman of Vice President Sara Duterte, Ramil Madriaga, faced a threat to his life while detained at Cambagong Diwa in Taguig City. Anong pinagkakabisihan ngayon, mga kababayan ni Sara Duterte? Tingin ninyo, mga kababayan, kasi wala man tayong nakikita na ginagawa niya other than yung paglabas niya sa nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mga balita tungkol po kay Sara at saka kay Madriaga. Di ba si Ramil Madriaga yung nag-claim na dating aide ni Sara Duterte, kinasuhan habang nakakulong siya. Kakulong siya ngayon. Kapon, kasabay ng pagdetermine sa impeachment case, third and fourth impeachment case ni Sara Duterte. Kaya yung sagot ni Sara, marami akong ginagawang trabaho. Hindi yan ang prioridad ko ngayon ng Office of the Vice President. Yan ang sabi ni Sara Duterte kahapon. Kaya napareact mga kababayan ang isang Marcos loyalist na si Benji Contreras. Sabi ni Benji Contreras, yan post niya ito mga kababayan. Ano naman kaya ang pinagkakaabalang trabaho ni Chucky? Valid questions mga kababayan kasi wala man tayong nakikitang performance ginagawa si Sara Duterte other than yung picture na nakuha doon sa Bangkok na ang sabi last week lumarga na naman si Sara Duterte at namasyal sa Bangkok, Thailand. So doon siya busy. Pero nang tinanong siya kahapon nang mag-file ng perjury case laban kay Ramil Madriaga, sinasabi niya na hindi siya nagmo-monitor sa ongoing kahapon na hearing ng Justice Panel sa Kongreso sa impeachment case laban sa kanya. Kasi daw, marami siyang ginagawang trabaho. Hindi daw yan yung prioridad niya. So ano yung priority niya, mga kababayan? Then kasabay nito, ayaw ko mag-isip ng masama kung ano-anong duda. Yan lang, iwan ko kung coincidence lang. Napabalita mga kababayan itong yan si Madriaga. Ito yung lumabas na balita kahapon din from Philippine Daily Inquirer. Sabi diyan, the alleged former bagman of Vice President Sara Duterte, Ramil Madriaga, faced a threat to his life while detained at Cambagong Diwa in Taguig City. Sabi ng kanyang abogado. Yan, mga kababayan. Sara Duterte's alleged bagman Madriaga faced a threat to life in jail. Tapos, ang vlogger at political analyst na si Attorney Jesus Falsis, ito yung post 3 hours ago. Sabi niya, Tweety Bird reports that Ramil Madriaga will be transferred to an NBI facility. He was assaulted by a new detainee na kasing laki ng isang bouncer sa club. Medyo maliit lang si Madriaga. Kudos to NBI Director Melvin Matibag for the prompt and swift actions. So may nagtangka mga kababayan sa buhay, bagong detainee daw, kapapasok pa lang. Malaking tao, biglang inassault itong si Ramil Madriaga. So talagang mapapaisip ka talaga, nagkataon lang ba? O may mga koneksyon ito mga kababayan na parang nadulas yung big ni Sara Duterte nang tanungin ng media kung nagmamonitor man lang siya, mga kababayan, doon sa impeachment hearing
sa Committee on Justice sa Congress. Ang sabi niya, hindi niya priority ito at busy siya sa ibang trabaho, hindi pinapatrabaho, kundi ano ang kanyang tinatrabaho. Anong pinagkakabisihan ngayon, mga kababayan ni Sara Duterte? Tingin ninyo, mga kababayan, kasi wala man tayong nakikita na ginagawa niya other than yung paglabas niya sa bansa at na picturean siya doon sa Bangkok, Thailand. Naglalakad-lakad sa kalsada. Then comes now the report na si Ramil Madriaga, yung kanyang dating aide, na ginamit yung affidavit sa kanyang impeachment, yung fourth impeachment, mga kababayan. Ayun, may pagtatangka sa buhay at kailangang ilipat. Umaksyon agad, mga kababayan, yung NBI Director, si Atty. Matibag, na dating PDP Laban Secretary General, inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos as NBI Chief. Pero ito yung tumawag ka Sara Duterte nung sa column niya 2024 pa. Tinawag si Sarang Bratinela. So ibigay ko sa inyo yung kwento tungkol dito sa sabi yung alleged bagman si Ramil Madriaga, pinagtangkaan yung buhay habang nasa loob ng jail. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, the alleged former bagman of Vice President Sara Duterte faced a threat to his life while detained at Camp Bagong Diwa in Taguig City, sabi po ng kanyang abogado. Sa text message to the Inquirer, Madriaga's counsel, si Attorney Raymond Palad, said the incident occurred on Tuesday. Noong ngayong Tuesday pala, March 3, kahapon pala, at the second floor of the Delta Dormitory of the Metro Manila District Jail Annex 2, mga around 5 p.m. nangyari, mga kababayan. Based on a letter addressed to National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Madriaga's other counsel, Attorney Mark Anthony Te, said his client faced the threat to his life from a fellow inmate. Yan po yung report ng Philippine Daily Inquirer. We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details and circumstances surrounding the incident. So, sino kaya ang nag-utos, mga kababayan, para ipatumba, patahimikin itong si Madriaga? Kaya lang, buti na lang, nag-fail. May attempt, bago pa lang, mga kababayan, na inmate daw, bagong pasok. At sabi dito, hence, Madriaga's camp has requested the NBI to confirm the existence and nature of the reported threat, identify the inmate involved, and verify any investigative or protective measures undertaken. So, mapapatanong ka talaga, mga kababayan, sino ang nasa likod? Tingin ninyo sino ang may motibo? Di ba? Post your comments, mga kababayan. So, gustong patahimikin si Madriaga. Si Madriaga na nag-akusa kay Sara Duterte na nag-deliver siya ng baffle bags, at hindi lang baffle bags, mga kababayan, kundi yung sumunod na delivery, nakakarga na po sa buong kotse, yung una. At yung pangalawa, mga kababayan, isang van, high-ace van, at iniiwan na lang, mga kababayan, doon sa kanyang kausap, contacts. So ano to? May relasyon ba to sa affidavit na in-execute ni Madriaga na ginamit ngayon sa impeachment, sa fourth impeachment complaint laban kay Sara Duterte, at yung intention niya na mag-testify sa Senate trial? So yun, mga kababayan, ang mga tanong. Kaya sabi dito sa balita ng Inquirer, the attempt on Madriaga's life came as he stands as possible witness in the impeachment complaints against the Vice President. Madriaga previously claimed in an affidavit submitted to the Office of the Ombudsman that he had delivered large sums of money to various individuals under
Duterte's instruction, Sara Duterte's instruction. A claim Duterte repeatedly denied. Duterte also filed a perjury complaint against Madriaga on Wednesday morning, kahapon mga kababayan. At doon nga na-interview si Sara Duterte ng mainstream media kung nagmo-monitor man lang siya sa proceedings. Busy daw siya at may iba siya pinagkakaabalang trabaho. So ano yon mga kababayan na pinagkakaabalang trabaho ni Sara Duterte? Kasi wala man tayong nakikita na tinatrabaho niya o ginagawa mga kababayan in relation sa kanyang function, official function bilang Vice Presidente. Ngayon, ito yung statement ni Sara Duterte tungkol kay Ramil Madriaga. Yan. Sabi ni Sara Duterte, Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Calling him as an ex-aide assumes as a fact the very lie that the perjury complaint seeks to address. Kaya daw siya nag-file ng perjury case. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala or EC Pilipinas, of EC Pilipinas. I urge the media to exercise greater care in their reporting accuracy. In fairness, must always come first. Thank you. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, March 4, 2026. Ayan ang kanyang official statement mga kababayan. So ano ang tingin ninyo mga kababayan dito sa mga developments ng balitan ito? Post your comments and pag-share na rin po ng ating video ngayon para marami yung makaalam sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yon lang po. I reserve my comment mga kababayan. Kayo na muna ang magpahayag ng inyong mga kuro-kuro, mga opinion, mga damdamin sa ating present na mga balita sa ngayon po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.